Mas lumala pa ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, lalo na nang sumali ang Estados Unidos. Kahapon lamang biglang inatake ng airstrikes ng United States ang tatlong krusyal na nuclear facilities ng Iran, ang Fordow, Natanz at Isfahan. Tinawag ito ni US President Donald Trump na matagumpay nilang hakbang at tinawag na bully ang Iran. Sa isang anunsyo, sinabi rin ni Trump na nag-usap sila ng kaalyado nitong si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu para tirahin ang nuclear facilities ng Iran. Una rito, sinabi ng Israel na gumagawa ng nuclear weapons ang Iran at nangangambang gagawa sila ng nuclear bomb, bagay na itinanggi naman ng Iran. Nagsimula ang mga pag-atake ng Israel sa Iran 1 linggo na ang nakalipas sa gitna ng nuclear talks sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Nagpakawala naman ng missile ang Iran sa Ben Gurion Airport at iba pang lugar sa Israel, pero hindi natapos dito ang retaliation ng Middle Eastern country. Isang araw matapos ang missile strikes, nagdesisyon ang parliament ng Iran na ipasara ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ang kritikal at pinakamahalagang ruta ng krudo at gas sa buong mundo na pinangangasiwaan ng Iran, United Arab Emirates at Oman. Ayon nga mismo sa US Energy Information Administration, 20% ng oil and gas ng mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz o nasa 20 milyong bariles ng krudo ang bumabaybay dito kada araw. Ngayon, kung isasara ang Strait of Hormuz o ang world's most important oil choke point, tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo at makakaapekto na ito sa global economy maging sa United States. Ayon sa Goldman Sachs at consulting firm na Rapidan Energy, posibleng tumaas ng $100 per barrel ang presyo ng krudo kung matagal isasara ang Strait of Hormuz. Hindi lang yan, ang Iran mismo ay ang third largest oil producer ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na nakakapag-produce ng 3.3 million barrels ng krudo kada araw. Sa katunayan, batay sa datos ng data and intelligence firm na Kepler, nakapag-export nga ang Iran ng 1.84 million barrels per day noong isang buwan, at mayorya sa mga ito'y naibenta sa China. At dahil nga isa ang China sa malalaking customer ng Iran, tinawag ng US ang atensyon ng Chinese government na kausapin ang Iran na huwag isara ang Strait of Hormuz. Sabi ni US Secretary of State Marco Rubio, economic suicide at terrible mistake kung isasara ng Iran ang Strait of Hormuz at tatamaan ang maraming bansa. Bagaman nagdesisyon ang parliament ng Iran na isara ang Strait of Hormuz, binanggit sa reports ng Iranian media na ang pinal na desisyon pa rin ay magmumula sa National Security Council. Sa ngayon, wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Washington ukol dito. Dito naman sa Pilipinas, ramdam din ang epekto ng Israel-Iran conflict dahil aabot sa halos 5 piso ang oil price hike para sa diesel at kerosene at 3 piso naman para sa gasolina na dapat sana'y ipatutupad bukas June 24. Pero sabi ni Energy OIC Sharon Garin, nakumbinsi ng DOE ang oil companies na utay-utayin na lang ito upang hindi magdusa ang mga motorista at commuter. Kaya lang sa isang interview, sinabi ni Garin na nakadepende na sa oil firms kung magkano ang ipatutupad nilang utay-utay na oil price increase.